Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,630 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal namin po kayo. I love you all at mag-iingat po tayo lagi, no? Pag-usapan po natin ngayon yung dyan sa Maynila, no? Yung kay Yorme Isko Moreno. Nagkakagirian na po, no? Nagkakagirian na, nagkakasikuhan na at talaga namang ang bawat mga panig ay talagang nag-accelerate na ng kanilang mga ginagawa sa buhay upang maging kapaki-pakinabang sila sa 2025, no? Si Mayora Hani Lacuna ay talagang ganun din ang ginagawa. Ngunit may napapansin tayo, no? Diyan sa Konseho ng Maynila na pinamumunuan ni Yul Servo bilang presiding officer as Vice Mayor of the City of Manila. Okay? Mukhang talagang yung mga kakampi ni Yorme Isko Moreno diyan ay nag-resign na bilang part ng majority at isa diyan ang nag-resign ay si Yan Ibay, isang SK Federation President at talagang siya ay nagre-representa ng mga SK chairpersons at SK kagawads at syempre siya rin po ay nagre-representa sa kabataan ng Maynila. Kasi may batas po tayo, no, na pinasa sa Pilipinas na pag ikaw ay naging SK president ng Maynila ay ng syudad, ng munisipalidad, ng lalawigan ay automatic na ikaw ay committee chairperson ng youth. Siyempre nga naman, 'di ba? Bakit ka naman hindi magiging chairperson ng committee ng youth? Ikaw ay miyembro ka nga ng kabataan. 'Di ba? Pero ganun po, no? Siya po ay naging chairperson niya, no? Kaya lang nung nag-resign po siya bilang part ng majority, ay inialis po din sa kanya. Recently lang ang kanyang pamumuno bilang chairperson ng youth. At nawala din sa kanya yung ibang membership, no? Ito si Ibay ay kilalang taga-suporta ni Yorme Isko Moreno. At syempre, may mga konsihal na talagang nalungkot, no? Dahil inalis, no? Inalis sa kanya ang mga committee membership ni Konsihal Ibay. At syempre, ang paniwala po natin diyan ay susunod na po, no? Susunod na po ang mga kakampi ni Yorme Isko Moreno na papalitan at talagang babalikwasin niya mga yan dahil nga kakampi nga ni Yorme Isko Moreno. Okay? So, nakakagigil nga minsan dahil itong mga itong mga politiko na ito talagang ginagawa ang lahat upang manatili diyan sa posisyon bilang mga konsihal, congressman, mayor, vice mayor, no? Sa Oktubre ang paghahain ng kandidatura, no? Ini-expect natin si Yorme Isko Moreno ay magfa-file ng kanyang candidacy at aayusin uli ang kalakhang ang Maynila na siyang kapitolyo ng ating bansa. No, karapatan natin yan, karapatan dyan sa Maynila ng mga tao dyan upang hikayatin ang kanilang Yorme na talaga namang malinis ulit at ang mga buitre at ang mga buwaya ay talaga namang ay ipapakulong yan, mga yan, no? Ay maganda kayo. Etong si Joel Chua ng Quiapo, akala mo kung anong grabe kagaling magsalita, pero tignan mo naman ang kanyang distrito ay napakadumi din naman. Okay? Yan, nagtataka nga tayo, no? Bakit inalis kay Ibay ang kanyang posisyon? Bagkus, ito ay political standing, kumbaga, grandstanding ng mga konsihala, majority floor leader, at baka pati ang presiding officer, Vice Mayor Yul Servo.
Okay? Yan po ini-expect na po natin itong mga pangyayaring ito. Pero, syempre, no, bakit naman po ganon ginagawa nyo, no? Ang aga-aga naman, pamumulitika na yan. At ito, ibig sabihin, wala pong magre-representa, no? Diyan sa kabataan, diyan sa konseho. Yung pinapanood nga nating nagsasalita ang magandang dilag na si Yan Ibay, ay talaga naman nakikita natin sa kanya ang sincero at ang parang bang pagkabalisa, pagkawala na hindi niya alam talaga kung nasaan na ba siya. Okay? Nasaan na ba siya at kung ano po ang ginagawa niya diyan sa konseho. Ito mga matatandang ito ay talagang pinatulan ng bata at di dapat sinabi niyo manatili ka na dito, pero siguro ang constituents ni Ibay at si Ibay mismo ay nakikita talaga ang difference ng Mayora Hani Lacuna na paano niya i-manage ang City of Manila versus sa pag-manage ni Yorme Isko Moreno. Kayo po ba? Nakikita niyo po ba ang Mayora Hani Lacuna na talagang minanage niya ng gusto ang Maynila? Hindi po. Napakadumi, no? Binabaha. Ang daming mga pickpockets diyan, no? Diyan sa University Belt, diyan sa Santa Mesa, diyan sa Quiapo area, diyan sa Intramuros, ang dumi-dumi talaga. Maniwala po kayo sa akin dahil naiikot ko po yan no? Nagtrabaho po tayo diyan. Naiikot po natin yan, no? Grabe talaga. Kailan nila uumpisahan ang mga trabaho na yan, no? 'Di ba dapat inumpisahan na nila yan nung una pa lang, no? For instance, yung yung Lacson Underpass. Okay? Yung mula City Hall hanggang Taft Avenue, yan yung parang lusutan under Tingnan nyo, ginawa yan. Ilang buwan na ginawa yan, nagtiis ang publiko sa traffic para naman magawa yan, di ba? Kasi isinara po yan. Ngunit, no, recently, nung sabi nila, hindi na daw babahain yan. Okay? At talaga makakatulong sa trapiko. Okay? Pero alam niyo po ba nung recently yung Karina na bagyo ay nako, 'di ba? Isinara din po 'yan dahil nga po sa baha. Bakit po ganoon? Bakit po ganoon? Nagtatanong lang tayo, Mayora. At ngayon sa panig ng Yul Servo at Mayora Hani Lacuna ay parang tila bagang okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.